okay lang sana mambintang kung yung ibinibintang may basihan. Ako po ang inyong lingkod, Tagapanood TV. Isang mabiyaya at masaganang araw po sa ating lahat. Welcome back po dito sa ating YouTube channel at Facebook page. Ngayong araw po ating pag-uusapan, bibigyan ng komento, opinion, reaction ay ang balitang viral Sampaguita vendors posibleng membro ng isang sindikato. Yan po'y galing sa channel ni Hot Showbiz. Pero bago po tayo magpatuloy, nais ko lang po kayong pasalamatan sa inyong walang sawang suporta at pagtangkilik po dito sa ating channel. At sa mga bagong napadaan lang po dito sa ating channel, huwag niyo po sanang kalimutan na mag-subscribe. Hit niyo na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago pang video na ating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo mga tagapanood at inyong babasahin at pupusuan. Kaya naman huwag na natin patagalin to. Simulan na po natin ang ating reaction video sa araw na to mga tagapanood. Naloko na hindi raw nag-aaral si Sampaguita vendor na nag-viral at sinusuot lang niya ang uniform na ito upang maubos ang kanyang paninda. Gaano ito katotoo? Ang naiwan na tanong, part ba si Sampaguita vendor ng isang sindikato? Madami ang naputol ang opinyon sa ibinigay na mensahe ng viral video na si Sampaguita Girl Vendor. Ito ang nag-viral na labanan nila sa pagitan ng SM security guard at siya na nagtitinda sa harap ng mall. Naputol ang opinyon ng netizens na tinutukoy na isang malaking modus niya lang ito na pagsuot ng uniform ng estudyante. Dahil ang uniform niya ay noong siya ay grade 11 pa lang. Dahil madaming nakapansin na hindi katangkaran ng babae, kaya inisip ng netizens na minor de edad lang ito. Mali ang naisip ng netizens na siya ay 12 years old pa lang dahil si Sampaguita vendor ay 20 years old na at kasalukuyan raw siyang nag-aaral ng first year college student. Sa paglalarawan ng sikat na business women at content creator na si Rosemar Tan ay pinahanap niya ito at natagpuan niya ito na nakatira sa Muñoz. Nakausap ni Rosemar ang babae sa viral video at sinabi niya ang lahat ng nalalaman niya sa babae. Ayon kay Rosemar, ang pangalan ng babae ay si Jenny Garcia, 20 years old na nakatira sa Muñoz, na pinaghihinalaan ng netizens ng isang malaking modus lang ni Jenny ang kanyang ginawa, kaya nagalit ng husto si Manong Guard. Dahil hindi raw naman talaga nag-aaral ito at nagsusuot lang umano raw siya ng student uniform upang mabenta ang kanyang sampaguita. Base na rin sa mga sagot nito kay Rosemar na hinihingian siya ng proof of enrollment ngunit wala itong naibigay sa kanya. Padagdag ni Rosemar sa kanyang pahayag bakit sinusuot niya ang old uniform niya. Kasi mas marami daw ang bumibili compare kung naka-civilian siya. At iisa lang ang college uniform niya, nilalabhan lang ulit niya para may masuot kinabukasan. Maraming naguguluhan kung nagsasabi ba ng totoo si Sampaguita vendor, ngunit ang point ng netizens dito ay bakit raw ginanon-ganon lang ng Manong Guard si ate girl. Sinira ang paninda at nasipa pa siya, at sa point na ito ay napahiya na ng husto ang babae. Pero ano kaya ang totoo sa totoong pagkatao ni Sampaguita vendor at bakit siya pinapaalis ng security guard sa tapat ng SM? Sana raw ay makuha natin ang side ng security guard na ito upang malinawan na ang lahat sa insidente na ito. Sa tingin mo, part ba si Sampaguita vendor ng isang sindikato? Comment mo sa ibaba ang iyong opinyon. Una po mga tagapanood, si Sampaguita vendors po ay hindi po member ng isang sindikato. At ito po ay lehitimong estudyante na nag-aaral po daw sa isang private school sa Quezon City mga tagapanood. At ito ay scholar, kalahati lang po yung binabayaran niya. Tapos sabi pa ng pulis na nag-imbestiga, pulis Mandaluyong, na ito daw yung pagtitinda niya ng sampaguita, ito talaga yung kinabubuhay nila. Diba? Tumutulong siya sa pamilya niya para pandagdag ito sa baon niya dahil konti na lang yung babayaran nila sa school dahil nga po scholar ito at medtech ang kinukuha daw di umano nitong batang ito mga tagapanood. At ito'y nakakagulat pa, sabi nung nag-imbestigang pulis sa Mandaluyong, ito'y nabalita po mga tagapanood sa mainstream media nung isang araw, kahapon lang mga tagapanood, napanood ko po siya. At ang sabi nung pulis nga na yung pambabang uniform niya, yun yung parehas na uniforme doon sa college na pinapasukan niya. Yung pantaas lang yung pinapalitan niya, mga tagapanood. Minsan naka-t-shirt daw po ito. At kaya siya doon nagtitinda kasi nga maraming taong dumadaan. Pero sa part ng SM, syempre bawal po naman talaga doon magtinda ka ron sa harapan nila. Kaya papaalisin ka po talaga ng guard. Ang mali lang talaga doon, masyadong over yung ginawa ng security guard. Para po sa akin kasi yung
paghablot niya po ng sampagita at sinira niya, medyo foul talaga yun mga tagapanood kasi may puhunan talaga yung may puhunan naman po yung paninda niya, hindi naman nila hinihingi yan gaya nung nakaraan kong video, sinasabi kong pinaghihirapan pa po nilang tuhugin yan para maibenta po nila yan mga tagapanood, dahil marami po akong kakilalang nagtitinda rin ng sampagita dito sa lugar namin, kaya alam ko po yung gaano kahirap ang gumawa ng sampagita na yan, tapos ititinda nyo pa po, di ba? Pero dun sa sinasabi na part ito ng sindikato at hindi nag-aaral, maling-mali po kayo dun mga tagapanood. At ito pa isa pang nakakabiglang balita nila, dahil nangyari pala ito last year pa, December 17, 2024, nangyari yung gantong eksena. In-upload na po ito sa YouTube dito ng isang vlogger na kumuha na itong video na to, at nakiusap na po sila na burahin. Binura nga po, pero binalik din ulit ngayon. Nung December 17 din, binalik ulit. At ito nga, nag-viral po mga tagapanood. Kaya naman sinasabi po ng mga pulis na isasama nila sa investigasyon na patungkol dito sa vlogger na nag-upload ng video na to. Tatanungin nila kung bakit niya ginawang i-upload ulit yung video sa kabila ng pakiusap nung sampagita vendors na burahin yung kanyang video nga po. So yun lang po mga tagapanood, nagustuhan nyo po yung ating talayan sa araw na to. At kung kayo bago lang po na napadaan dito sa ating channel, huwag nyo po sana kalimutan na mag-subscribe. Hit nyo na rin po notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago pang video na ating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo mga tagapanood, atin yung babasahin at pupusuan. So hanggang sa muli po, ito yung Tagapanood TV. Komento at opinion lamang, wala pong personalan. Paalam po at mabuhay po kayong lahat.